ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 3 individual patay dahil sa LPA at habagat. Base sa monitoring ng NDRRMC, bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas sa piling minimum wage earners sinimulan na. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte humiling sa International Criminal Court para pansamantalang mapalaya sa di pinangalanang bansa. Sa MBC TV correspondents, bangkay ng lalaki natagpo ang palutang-lutang sa dagat sa Dagupan City. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas Men tinalo ang Thailand para kumpletuhin ang sweep sa Invitationals. At sa Showbiz Pattern, Coronation Night ng 61st Binibining Pilipinas sa linggo na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Umakyat na sa 3 individual ang nasawi sa sanib puwersang pagulan ng nagdaang low pressure area at habagat sa Misamis Oriental. Nababahala naman ang Office of Civil Defense dahil maski ang karaniwang weather systems ay nakakapagdulot na agad ng matinding pag-ulan. Una sa balitang yan, si Rovic Manuel. 3 individual ang kumpirmadong nasawi dahil sa epekto ng nararanasang low pressure area o LPA at ng habagat na lubos na nakaapekto sa Mindanao. Batay sa ulat ng National Disaster Risk and Reduction Management Council o NDRRMC, ang mga nasawi ay pawang mga residente ng Barangay Kamwayan sa bayan ng Balingasag, Misamis Oriental. Sa panayam ng DZRH kay Office of Civil Defense o OCD spokesperson Attorney Chris Noel Bendijo, sinabi nitong pagkalunod ang dahilan ng casualties sa nasabing bayan matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig habang tumatawid sa umapaw na spillway. Meron po tayong 3 na paiulat na casualty sa Misamis Oriental dahil ayon po sa report na na-validate na po natin, tinangka po nilang tumawid sa spillway, no? At dahil po sa lakas po ng agos, ay ito po ang nagdulot sa kanilang kasawian. Ayon kay Bendijo, dito umano makikita na iba na ang epekto ng weather systems na nararanasan ngayon sa bansa, kung saan kahit ITCZ o shearline pa lamang ay matinding buhos na ng tubig ang naidudulot ng mga ito. Samantala, bukod sa mga nasawi, umabot na sa mahigit 5,000 pamilya o katumbas ng mahigit sa 17,000 individual ang apektado dulot ng masamang panahon. Sa bilang na ito, ayon pa sa OCD spokesperson, nabibigyan ng mga ito ng kaukulang tulong at suporta mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na maagap tuwing may kalamidad. Alam niyo po, dito papasok yung kagandahan ng setup ng ating NDRRMC na multi-agency po siya at napakaganda po ng ating linya ng komunikasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga ahensyang ito. At may pagmamalaki po natin ang kagalingan po ng ating DSWD dahil nag-ano na po sila, nag-stockpile po sila nationwide. Meron po silang 3 million na food packs na nakahanda, naka-preposition po sa kanilang mga regional offices, at ito po ay handang i-deploy, no, sa kahit anumang area na mangangailangan ng mga ganitong food packs. Gaya naman ng DSWD, tiniyak rin ni Bendijo na handa ang OCD sa pagbibigay ng tulong. Lalo na ay umpisa pa lamang ng taon ay dinoble na nila ang inventaryo ng shelter repair kits, hygiene kits at family food packs bilang pagtugon sa mga darating na sama ng panahon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahatid ng tulong sa mga nasalanta, lalo na ang higit 1,000 katao pa rin o nasa 200 pamilya na nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Magkasamang winasak naman at itinapon ng Department of Trade and Industry o DTI at Fair Trade Enforcement Bureau sa Valenzuela City ang higit sa 110 milyong pisong halaga ng nakumpiskang baterya. Ang mga nasabat na produkto noong 2024 natuklasang substandard at peligroso o mapanganib sa kalusugan. Narito ang balita ni Edwin Duque. Pinamunuan ni Atty. Agaton Obero, ang Assistant Secretary ng DTI Fair Trade Group at ang Fair Trade Enforcement Bureau, ang isinagawang ceremonial destruction ng mga prohibited na produkto ng battery sa Field Island o Fair Island Compound sa pagtatapon ng mga panganib na basura sa Barangay Punturin, Valenzuela. Itinampok sa pagwawasak ang simboliko at ligtas na pagtatapon ng 21,403 piraso ng substandard lead acid storage battery na nagkakalaga naman ito ng 110,737,000 pesos. Ito yung 6 na daang dinampot sa 4 na piso. Ito yung halaga ng mga nakumpiska. Ayon sa DTI, ang mga bagay na ito ay kinuha at kinumpiska sa panahon ng pambansang pagsusubaybay at ng enforcement activity noong September 2024. Kasama na dito ang National Bureau of Investigation, NCR, sa pamumuno ni NBI Director Judge Jaime Santiago. Kasama rin ang NBI NCR Director Ferdinand M. Labin. Napagalamang kulang sa mandatory Philippine Standard of PS ang mga nakumpiskang produkto. Ito yung Marks at Import Community Clearance. Ito yung na may sticker sa direktang paglabag sa Republic Act 4109 o ang Product Standard Law. Ito mano ay nagsisilbing palakasin ang mandato ng regulasyon ng DTI na protektahan ang mga mamimili mula naman sa panganib at sub-dekalidad ng mga produkto. Kinumpirma rin ng DTI na ang mga bateryang imbakan ng lead acid kapag hindi umano maayos o ginawa o subok upang matugunan ang mga pamantayan ay maaaring magresulta sa mga pagtagas ng chemical, sunog at iba pang mga panganib sa kapaligiran na magdudulot ng mga malubhang panganib sa buhay at ari-arian. Para sa BCTV Network News, ako si RS23, Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malas man kung ituring ng iilan, swerte naman ang hatid ng Friday the 13th para sa piling minimum wage earners matapos buksan para sa kanila ang bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas. Pero ang Department of Agriculture at Department of Labor and Employment o DOLE may paglilinaw tungkol sa pinalawak na programa. Kung ano ito, ihahatid ni Boy Gonzales. Malaking ginhawa para sa mga manggagawa na sumasahod ng minimum wage earner dahil simula ngayong araw, pwede na rin makabili ng 20 pesos ng kada kilo ng bigas. Sa panayam kay Agriculture Secretary Francisco Joe Laurel sa Manila Harbor Center, sinabi nito na layunin na mas pinalawak na programa na maibsan ang gastusin na mas nangangailangan at kapos ang budget tulad ng vulnerable sector. Nilinaw naman ng DA at DOLE na kumpanya ang direktang kukuha ng bigas para ibenta sa kanilang empleyado. Hindi katulad ng senior citizen, buntis, PWD at miyembro ng Porpis na sa kadiwa na bibili ng 20 pesos ng kada kilo ng bigas. Ayon sa DOLE, 120,000 na minimum wage earner sa buong bansa na pre-listed ang makikinabang sa programa na may limit na 10 kilo ng bigas kada buwan. Pagtitiyak ni Laurel, ito ay pilot lamang at palalawakin sa susunod na panahon upang maraming sektor ang makabili ng murang bigas. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa balita sa ibayong dagat, pumalo na sa 290 individual ang kumpirmadong nasawi sa malagim na plane crash sa India kahapon.
Pero sa gitna nito, isang 40-year-old na British national na pasahero ang himalang nakaligtas at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Una sa balitang yan ni James Galange. Umakyat na sa 270 katawang nasawi sa nagrap na plane crash sa India kahapon. Ayon sa Air India, 242 sakay ng Boeing 787 plane na bound for London kabilang ng mga crew at piloto kung saan ito nag-crash ilang minuto pa lang nang ito'y mag-take off. Nadamay naman mula sa nangyaring insidente ang isang Doctor College Hostel na ayon sa ilang mga nakasaksi ay may nakitang tumatalon mula sa ikalawa at katlong palapag ng nasabing mga gusali. Samantala, himalang nakaligtas naman ang isang 40-year-old British national na si Vishmash Kumar Ramesh na nakaupo sa seat 11A. Ayon kay Ramesh, mabilis ang mga naging pangyayari at nagising na lamang daw ito nang mapalibutan na ito ng mga katawan at debris mula sa nag-crash na eroplano. Kasalukuyan naman nagpapagaling sa ospital si Ramesh na nagtabo ng malubhang injury sa kanyang dibdib, mata at paa. Ayon naman sa inisyal na investigasyon, mechanical problem ang isa sa mga tinitingnan dahilan ng pagbagsak habang gayon din ang posibilidad ng human error, poor maintenance at kombinasyon ng mga ito. Naglabas na rin ng pahayag ang Chief Executive Officer o CEO ng Air India na si Campbell Wilson at sinabing gugugulin ng oras para imbestigan ang nangyaring aksidente. Samantala, nagpaabot na rin ng pakikiramay si United Kingdom Prime Minister Keir Starmer at Pangulong Bongbong Marcos sa mga pamilyang naulila na anilay isang kalunos-lunos sa trahedya ang nangyari. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya at mahal sa buhay na mga nasawi sa bumagsak na eroplano ng Air India. Sa inilabas na mensahe ng Pangulo, ipinaabot nito ang pakikidalamhati ng mga Pilipino at pakikisimpatya kina Indian Prime Minister Narendra Modi at sa pamahalaan ng India. Samantala, wala namang Pinoy na sakayang eroplano ng Air India na bumagsak 5 minuto lang matapos mag-take off. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration OWA Administrator Patricia Yvonne Coanan, wala namang ulat sa kanila na may nadamay o naapektuhang Pinoy sa pangyayari. Sa iba pang balita, naghain naman ang petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release o pansamantalang paglaya ng dating Pangulo mula sa The Hague at sa halip ay mamamalagi sa isang hindi pinangalanang bansa. Ayon sa kanilang abogado, walang risk na haharangin o uulitin ni Duterte ang mga inaakusang krimen dito. Tinutukan yan ni Dustin Bayog. Humiling ng pansamantalang paglaya ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa hindi pa pinapangalan ng bansa. Sa isinumiteng urgent request ng legal counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, hindi nakapangalan ng bansa kung saan pansamantalang makakalaya ang dating Pangulo na naharap sa kasong crime against humanity. Nakalagay din sa request na pumayag ang prosecution sa interim release ni Duterte sa kasunduang masusunod ang mga kondisyon sa hindi sinapublikong Annex A. Gayun din ay handang tanggapin ang hindi pinangalan ng bansa si Duterte para sa periodo na naturang interim release. Dahil dito umiling ang kampo ni Duterte na mabilis na pagtugon mula sa ICC Pretrial Chamber para sa kanilang apela. Ayon kay Kaufman, dapat palayain si Duterte dahil hindi raw ito nagpapakita ng mga kondisyon upang manatiling nakakulong na sinasabi sa Article 58 Statement 1 ng Rome Statute tulad ng pagiging risk, pagharang sa investigasyon at paggawa pa ng krimen. Sang-ayon ito sa Article 16 ng Rome Statute kung saan dapat palayain ng pretrial chamber ang isang tao kung hindi naman ito nasusunod ang kondisyon ng Article 58 para panatilihin sa kanilang kustodiya. Paniniyak ni Kaufman na hindi tatakas si Duterte at hindi gagawa ng aksyon upang harangin ang proceedings. Samantala, bahagi rin ng apela ng kampo ni Duterte ang pagkonsidera sa kanyang edad na ayon kay Kaufman, ang hindi pinangalan ng bansa ay angkop na lugar para sa dating Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, inaasahang tataas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, posibleng magtaas ng 90 sentimo hanggang piso ang kada litro ng gasolina at 40 sentimo hanggang piso naman sa diesel, habang piso hanggang 1.20 naman sa kada litro ng kerosene. Epekto umano ito ng kalakaran sa Amerika at China
at inaasahang paglago ng demand ng langis. Dagdag pa rito ang nilulutong kasunduan ng Amerika at Iran. Maaari pa magbago ang presyo batay sa pandaigdigang merkado. Sa mundo ng volleyball, tinalo ng Alas Pilipinas Men ang Thailand sa 2025 Invitationals upang tuluyang masweep ang naturang torneo. Narito ang report ni Matchpoint, Millie Borja. Natumbasan ng Alas Pilipinas Men's Volleyball Team ang lakas ng Thailand National Team sa isang 5-set thriller noong Webes sa Smart Araneta Coliseum upang kumpletuhin ang sweep sa Invitationals. Matapos maunahan ng Thailand sa 5th set at 3-1, bumalikwas ang Pilipinas sa pamamagitan ng 4-0 run para kunin ang lamang. Bagamat nagkamali si Leo Ordiales sa isang attack na lumabas, bumawi ito sa pamamagitan ng sunod-sunod na puntos para makuha ang 7-4 lead. Nakahabol ang Thais at lumamang pa ng 10-9, pero mabilis na bumawi ang Alas sa pamamagitan ng 3-0 run na tinapos ni Mark Espejo sa isang ace. Nagkaroon man ng service error sa Espejo pagkatapos. Pumasok naman si Mikael Lobudin sa tamang oras para ilagay ang Pilipinas sa match point. Nakapag-react ang Thailand ng isang puntos, pero si Espejo pa rin ang tumapos ng laban. Nanguna si Espejo sa opensa ng Pilipinas na may 31 points mula 24 attacks, 6 na aces at isang block. Tumulong din sina Louie Ramirez na may 15 points at Steven Rotter na may 13. Samantala, pinangunahan naman ni Amorntep Conan ang Thailand na may 25 points, habang si Chaiwat Tungkam at Kisada Nilsaway ay may 17 at 13 points. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Incoming Senator Tito Soto kinontra ang pagremand ng Senado ng Articles of Impeachment. Sa MBC TV Global, Israel nagsagawa ng preemptive attacks kontra Iran. At sa Showbiz Spotted Coronation Night ng 61st Binibining Pilipinas, kasado na sa linggo. Lahat ng yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nanindigan naman si incoming Senator Tito Soto na maliban sa maglitis ay walang karapatang maghain ng mosyon ang mga senator judge bilang isang impeachment court. Para kay Soto, prosekusyon o depensa ang dapat gumagawa nito, bagay na muling dinepensahan ni Senate President Cheese Escudero. Magbabalita si Raymond Dadpaas. May problema sa naging desisyon ng Senado bilang impeachment court hinggil sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ni dating Senate President Tito Soto matapos bumoto ang Senado 18-5 para i-remand sa Kamara de Representantes ang impeachment complaint. Ayon kay Soto, ang Senator Judge ay dapat makikinig lang at magtanong kaugnay sa kaso at hindi siya mismo ang naghahain ng mosyon. Ang dapat nagagawa nito ay ang panig ng depensa at ng prosecution. Ipinaliwanag umano ito sa kanya ni dating Senador Miriam Defensor Santiago na dating isang judge ng Regional Trial Court nang sila ay nagkasama sa 11th Congress. Matatanda na sa pagsalang sa impeachment court sa kaso ni Vice President Sara ay ang kanyang kakampi na si Senador Ronald Bato de la Rosa ang naghain ng motion upang ipa-dismiss ang kaso. Pinabago o inamend ito ni Senador Alan Peter Cayetano upang sa halip na i-dismiss ay i-remand na lamang na siyang nakakuha ng 18 boto. Sa naging paliwanag naman ni Senate President Francis T. Escudero, sui generis o kakaiba umano ang Senado bilang impeachment court. Nangangahulugan na maaari nilang gawin ang nais nitong mangyari alinsunod sa approval ng mas nakararaming miyembro. Hinamon pa ni Escudero ang mga hindi pabor sa kanilang naging desisyon na malaya silang questionin ito sa Korte Suprema. Ilang mga abogado na gaya ni Attorney Romy Macalintal ang kumo-question sa desisyon ng Senado dahil hindi maaring ang isang senator na umaaktong judge ang maghain ng motion at siya rin ang magdidesisyon.
Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasama mang napaso ang panukalang aumento sa sahod sa pagsasara ng 19th Congress, desidido ang Kamara na muli itong isulong sa pagbubukas naman ng 20th Congress. Ito ang tiniyak ng Akbayan Party List matapos sayangin ng Senado ang pagkakataon na maiakyat ito sa Pangulo. Narito si Milky Regunan. Hindi pa tapos ang laban. Ito ang pahayag na Akbayan Party List kasabay ang pagtiyak na muli nilang isusulong ang 200 pesos legislated wage hike sa pagbubukas ng 20th Congress. Ito ay matapos umanong hindi aksyonan ng Senado ang panukala at hindi nagpatawag ng Bicameral Conference Committee sa uling araw ng sesyon ng 19th Congress noong Miyerkules. Ayon kay Representative-elect Percy Sendanya ng Akbayan Party List, kung seryoso ang Senado sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa, dapat inadapt nila agad ang House version noong natanggap nila ito. Anya, konting hakbang na lamang ay maisusumiti na sana ito sa Malacanang para maisabatas ng Pangulo, pero sinaya ang pagkakataon at inuna pa ang long weekend plans kaysa sa kapakanan ng mga manggagawa. Sabi ng mga mambabatas, ayaw makipag-usap ng Senado at gusto ay tanggapin na lamang ng Kamara ang kanilang bersyon ng 100 pesos legislated wage hike sa mga minimum wage earners sa buong bansa. Sa bersyon ng Kamara na House Bill 11376 o Wage Hike for Minimum Wage Workers Act na ipinasa sa plenaryo ng 172 congressmen at isa ang nag-abstain, 200 pesos ang aumento sa mga minimum wage earners sa buong bansa. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating pong ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, 6 na oras lamang ang inabot ng lakas at presensya ni Bagyong Auring sa ating katubigan mula nang maging bagyo ito kagabi at malusaw kaninang alas 10 o kaninang madaling araw o kanina umaga. Gayon may mga pagulan din sa Ilocos Region at Babuyan Islands. Epekto naman ng mahinang southwest monsoon habang nagbabalik naman ang mainit na easterlies sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng bansa. Asahan na maaliwalas na panahon lalo sa tanghali, pero may dala rin itong mga pagulan sa Surigao del Sur at Davao Oriental sa Mindanao. Ngayong weekend at hanggang sa Martes, makararanas ng mga pagulan ang malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa easterlies at sa tinatayang pagbabalik ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Habang maaliwalas na panahon naman ang sasalubong dito sa Metro Manila dahil sa monsoon break. Nagsagawa naman ng preemptive attacks ang bansang Israel kontra Iran, bagay na nakutuban din umano ni US President Donald Trump, habang isang grupo naman na kinikilalang masked youth ang muling naghasik ng gulo kung saan target umano ng mga ito ang immigrants. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Nagpakawala na ilang preemptive strikes ang bansang Israel kontra Iran itong umaga matapos ipahayag ni US President Donald Trump ang posibleng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Narinig ang ilang mga pagsabog na ayon sa ilang local state media ay nasa 100% naman ang operational capacity ng kanilang air defense, habang nagdeklara na rin ng state of emergency ang Israel para sa inaasahang retaliatory action ng Iran. Dahil dito, naapektuhan na rin ang kalakalan ng langis kung saan tumaas ang presyo nito sa 6%. Sa iba pang balita, muli na namang umatake ang mga kinikilalang masked youth demonstrators at tangkang sunugin ang isang leisure center na pansamantalang pinamamahayan ng mga emigranta. Ito na ang ikatlong gabi ng karahasan sa lugar kung saan kinailangan na ding respondihan ng mga otoridad. Ayon sa mga pulis, tinawag nila umano itong racist thuggery matapos rin nilang sunugin ang ilang mga kabahayan at sasakyan. Habang may ilang grupo rin ng mga Pinoy ang ibinahagi ang kanilang naging karanasan dahilan para lumikas sa kanilang mga tahanan. Other guys wearing a black jacket and black pants, and also they wearing a mask. It looks like scary like that. Because they start banging the window of our neighbors, so I panicked because I have a daughter inside that house, so I called urgently the police. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangkin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Attention, pageant fans! Muling magtatagisan ng ganda, galing at talino ang 36 na kandidata ng Binibining Pilipinas. Ang iba pang detalye sa 61st Grand Coronation Night na gaganapin ngayong linggo, tutukan sa Showbiz Report na ito. Makikilala na sa linggo, June 15 na magiging bagong Binibining Pilipinas International. Sa ika-61 edisyon ng tinaguriang longest-running national beauty pageant, 36 candidates ang magpapasiklaban sa The Big Dome. Sa gabing iyon, 4 na reyna ang magsisilbing host sa Grand Coronation. Magsasama-sama sa BBP stage sina Miss International 2016 Kylie Versosa, Miss Grand International 2016 first runner-up Nicole Cordovez, Miss Universe 2014 Top 10 MJ Lastimosa at Miss Globe 2021 Maureen Montaigne. Habang kaabang-abang din ang pangaharana ng P-Pop Kings SB19 sa mga kandidata. Kung matatandaan sa Diamond Edition ng BBP, present din ang Mahalima, gayon din sina Mr. Pure Energy Gary V at Concert King Martin Rivera. Last year, ang pambato ng Abra na si Mirna Esguera ang kinoronahang Binibining Pilipinas International, habang ang kapampangan namang si Jasmine Bungay ang itinanghal na Binibining Pilipinas Globe. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, mag-live-in partner Himas Rehas matapos maaktuhang nagpa-pot session sa loob ng kanilang bahay. At sa MBC TV Sports, Alex Ayala umarangkada na sa quarterfinals ng Italy Open. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nagpalutang-lutang sa dagat ang bangkay ng isang lalaki sa Dagupan City matapos sumanong aksidenteng malunod. Yan at iba pang rumarapidong mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang bangkay ng lalaki ang natagpong palutang-lutang sa dagat sa Dagupan City. Sa ulit ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brendan Palisok, nakita ng isang concerned citizen alas 8:05 ng umaga sa may dalampasigan ng barangay Bunuan Bukig ang katawan ng hindi pa kilalang lalaki na palutang-lutang sa dagat. Agad naman itong nag-report sa kanilang barangay official na sila ring nakipag-ugnayan sa PNP. Ang biktima ay nakasuot ng blue-gray t-shirt at black short pants na may green stripe. Isinailalim ito sa postmortem examination na isinagawa ni Dr. Samuel Adams Manawat, ang Medical Officer 3 ng Dagupan City Health Office, at pagkalunod ang nakikita nilang dahilan sa pagkasawi ng biktima. Sa ngayon ay nakalagak sa isang purinarya sa lungsod ng bangkay at nananawagan ng Dagupan City Police sa sino man na naghahanap ng nawawalang kapamilya ng lalaki ay makipag-ugnayan lamang sa kanilang himpilan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aristartit, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mismong araw ng kalayaan kahapon nang arestuin ang isang mag-live-in partner ng mga otoridad nang maaktuhan ang mga itong gumagamit umano ng ipinagbabawal na droga sa loob mismo ng kanilang inuupahang bahay sa Barrio Los Limay, Bataan, 1:40 ng hapon. Sa ulat ni Police Major Jimmy Albert Dicen kay Bataan Provincial Director Colonel Marte Salvadora, ang mga nadakip ay sina alias Bingo, 40 anyos, na ilang beses na rin umano itong nahuli sa droga, at alias Erica, 26 anyos, na kapwa may asawa at anak sa una. Nakatanggap umano ng sumbong ang Limay PNP higil sa may nagaganap na patsesyon ng droga sa tahanang inuupahan mismo ng mag-live-in partner sa nabanggit na lugar. Agad itong pinuntahan upang beripikahin ang sumbong at dito ay nahuli sila sa akto na gumagamit ang ipinagbabawal na droga. Nakumpiska sa mga suspect ang 2 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 13,600 pesos at mga drug paraphernalia. Ang mga nadakip ay nasa likod na ngayon ng rehas na bakal ng detention facility ng Limay PNP at naharap sila sa kukulang kaso kaugnay sa drug law. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una
sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nagpaalala ang National Telecommunication Commission o NTC Region 11 sa mga magulang at tagapag-alaga hinggil sa kahalagahan ng maingat at responsableng paggamit ng internet ng mga bata, lalo na ngayong papalapit na ang pagbubukas ng school year 2025 to 2026. Sa pangunguna ng NTC Regional Director Nelson Cañete, patuloy ang mahigpit na koordinasyon ng ahensya sa Department of Education o DepEd 11 upang matiyak ang ligtas na online environment para sa mga mag-aaral. Ayon sa NTC, dapat regular na i-monitor ng mga magulang ang mga online aktibidad ng kanilang mga anak upang maprotektahan ang mga ito mula sa mga banta sa internet gaya ng cyberbullying, online sexual abuse at panlinilang. Binanggit ng NTC ang Republic Act No. 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o SAEC Law na layuning mapangalagaan ang kapakanan ng kabataan sa gitna ng mga panganib ng digital na mundo. Bilang bahagi rin ng kanilang advokasya para sa seguridad at kaayusan, nag-donate ang NTC-11 ng 5 short-range radio units sa J. Soriano National High School na katagdaring bigyan ng parehong kagamitan ang Maan National High School, Davao City National High School, Tugbok High School at Daniel R. Aguinaldo National High School. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Viral ngayon sa social media ang video kung saan ibinahagi ng isang uploader ang kanyang lola na binigyan umano ng mga expired na chocolate powder drink bilang bayad sa maghapon nitong paglalaba. Dahil dito maraming netizen ang tila parehong nahabag at nagalit sa pinagdaanan ni Lola. Ang buong kwento panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Tila nadurog ang puso ng maraming netizen sa viral video na ito ng uploader na si Love Jean sa TikTok. Dito kasi inilabas ni Jean ang kaniyang sama ng loob dahil sa ginawang hindi katanggap-tanggap sa kaniyang lola. Matapos kasi itong maghapon na paglabahin sa isang bahay, ay binayaran ito ng puro expired na chocolate powder drink. Ayon kay Jean, natutuwa pa nga umano ang kaniyang lola dahil sa dami ng ibinigay dito na iniaalok pa nga sa kanya. Ngunit dahil isang PWD ang kaniyang lola, hindi ito nakakapagsalita, nakababasa at nakakarinig, ay hindi nito alam na lahat ng ibinigay sa kanya ay expired na pala. Dito na nagpasyang i-post si Jean sa TikTok ang nangyari at dito na rin bumuhos ang halo-halong reaksyon mula sa netizens. Ang ilan hindi nagdalawang isip na mag-alok ng tulong para sa lola ni Jean. Dahil sa mabilis nitong pag-viral, napanood rin ng kompanya ng naturang chocolate drink ang nangyari sa matanda kung kaya ay agad itong nagpadala ng mga produkto para kay Lola. Bukod dito, hindi rin binigo ng netizens na may mabubuting puso si Lola at sa isang post nga ni Jean, makikitang nakapag-grocery na ito mula sa tulong na ipiniabot sa kanya. Una po sa lahat, maraming salamat po kasi sobrang dami po talaga naming nabiling pagkain niya. Yung mga kailangan niya, yung katingko, panyo, tapos yung mga gusto niyang bilhin, damit na bili po talaga namin kaya sobrang nagpapasalamat po. Ang video ni Lola mayroon na ngayong halos 15 million views sa TikTok at sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang ilan sa pagmemensahe kay Jean upang abutan ng tulong ang kaniyang lola. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, pasok na sa quarterfinals ng ICLEI Open ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Bilang top seed sa torneo, tinalo ni Ayala ang pambato ng Switzerland sa round of 16. Ang naging laro sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Patuloy ang matibay na kampanya ni Alex Ayala sa ICLEI Open sa England matapos ang mabilis na 6-1, 6-2 na panalo kontra kay Valentina Reiser ng Switzerland para umabante sa quarterfinals. Si Ayala na kasalukuyang ranked world number 77 ay agad na nakalamang sa unang set sa pamamagitan ng 78% na first serve accuracy at agresibong baseline attacks. Sa ikalawang set, nagkapalitan ng service break ang dalawa hanggang sa umabot sa 2-2. Sa fifth game, muntik nang makahold si Reiser ng serve sa 40-30 pero isang unforced error ang nagbigay ng bintana kay Ayala na agad namang tinambakan ito ng agresibong opensa para sa 3-2 lead. Muling diniktahan ni Ayala ang laro sa baseline.
Umabante ng 4-2 at tuloy-tuloy ang kontrol sa natitirang bahagi ng laban. Tinapos ni Ayala ang laban sa loob lamang ng mahigit 1 oras at tuluyan ang nakaabante sa quarterfinals. Magpapatuloy si Ayala sa kanyang pagsasanay sa grass courts habang hinihintay ang susunod na makakalaban para sa semifinal spot. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Biyernes, Friday the 13th. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas sa araw na ng Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and